Magandang buhay, kabamba! Medyo pang social naman yung aking isi-share sa inyo na lutuin. Isang lutuin na talagang kilalang kilala pag may handaan. Ito ay ang chicken cordon bleu. Kaya tara, samahan mo ulit ako dito sa aking kusina, manood, matuto at mag-enjoy. Dalawang paraan ng pagluluto ng cordon bleu ang aking ituturo sa inyo. Bali, dalawang pitso ang aking ginamit dito. Kayo nang bahala kung anong gusto nyong proseso na inyong gawin. Ikaw nang mamili kung anong gusto mong procedure o kaya paraan ng pagluto ng cordon bleu. Ito yung unang paraan. Bali, sa isang chicken breast ay hinati ko lang ito sa dalawa. Tsaka ko hiniwa yung sa gitna nito. At ginamitan ko ito ng meat mallet. Pagkatapos ko ito pinukpok ay nilagyan ko lang ito ng asin. Yan lang po yung aking nilagay na pampalasa. Dito sa aking chopping board ay naglatag lang ako dito ng cling wrap. Dahil dito natin ibabalot yung ating cordon bleu. At nilagay ko na dito yung ating pinukpok na chicken breast. Nilagay ko naman dito yung ating ham at saka yung sliced cheese. Pagkatapos nito ay atin naman itong i-roll. Tulad ng ganto. At atin itong higpitan ng mabuti. Ganitong paraan lang sana yung aking ituturo o kaya ang aking isi-share sa inyo. Kaya lang pagkatapos kong ginawa yung isang pitso ay naisipan kong gawin itong procedure na to. Itong isang pitso na aking gagamitin naman ay akin lang itong hiniwa-hiwa. Dahil akin itong gigilingin gamit ang aking food processor. Kung wala naman kayong food processor, kabamba, pwede niyo naman itong manumanuhin na tadtarin. Or pwede naman yung nagiling na ang inyong bilhin. Malalaman nyo, kabamba, kung ano yung mas magandang paraan na gawin sa cordon bleu. Kaya panuorin mo lang ito hanggang dulo. Dito ulit sa aking chopping board ay naglatag ulit ako dito ng cling wrap. Dahil dito ko rin ilalatag yung ating giniling na pitso ng manok. Medyo kapalan nyo lang ang paglagay ng giniling na manok. Pagkalatag ko naman dito ay nilagay ko na rin dito yung ating ham. Dapat may allowance both sides ng ating ham para hindi makita ito pag nag-roll na tayo. At nilagay ko na rin dito yung ating cheese. Akin lang ni-roll ito tulad ng ganito. Dito pa lang sa ating pag-roll ay malalaman mo na dito kung ano yung mas maganda. Yung bang una o yung itong pangalawa. Mas malinis at mas madali i-roll itong giniling kaysa sa isa. Dahil medyo nahirapan ako sa una. Pagkarap ko naman dito ay akin lang itong nilagay sa freezer ng 30 minutes. After ko naman ito mailagay sa freezer ay prepare ko naman na yung aking mga gagamitin. Ito yung ating mga kakailanganin. Breadcrumbs at 2 itlog at all-purpose flour. Sa breadcrumbs na aking ginamit ay wala naman itong sukat dahil tansyahan lang ito. Depende na rin kung gaano karami ang inyong gagawin na cordon bleu. Dito sa 2 itlog ay naglagay lang ako dito ng seasoning granules pampalasa. At 4 na kutsara ng all-purpose flour naman ang aking ginamit dito. Seasoning granules at pinong paminta naman ang aking nilagay na pampalasa. Wala pong saktong sukat ulit yan, kabamba, dahil tansyahan lamang yan. Pagkatapos naman ng 30 minutes ay kinuha ko lang sa freezer yung aking nilagay kanina. At uumpisahan na natin itong lutuin. Pagkatanggal ko naman sa balot nito ay agad ko namang niroll dito sa ating all-purpose flour. Ito pala yung giniling na manok na ginawa ko. After ko naman na-roll dito sa all-purpose flour, ay dito naman sa itlog ko ito i-roll. At pagkatapos naman dito, ay sinunod ko namang i-roll dito sa ating breadcrumbs. Medyo maproseso itong gawin. Pero worth it naman yung pagpapagod dahil napakasarap din naman itong recipe na to. After naman sa pag-roll natin, ay atin naman itong prituhin. Kailangang mainit na ang mantika bago ito ilagay. At kailangan din lubog ito sa mantika. Prituhin lang natin ito hanggang maging golden brown. Ito rin yung isang kagandahan pag giniling yung ating ginamit. Dahil firm ang pagkakahulma nito. Ito naman yung itsura na ating ginamit na pinukpok na chicken breast. Pag may butas yung ating in-slice na manok, ayan yung magiging kalalabasan. Dahil dyan lalabas yung ating cheese pag natunaw. Habang pinapalamig naman natin yung ating mga prinito, ay gagawa naman ako dito ng white sauce ng ating cordon bleu. Dito sa aking saucepan ay naglagay lang ako dito ng butter. Bali 2 kutsara ng butter lang yung aking nilagay dyan. Then nang natunaw na ito ay naglagay naman ako dito ng 2 kutsaritang all-purpose flour. At nung pagkahalo ko naman nito ay naglagay ako dito ng 1 cup na fresh milk. Kung wala naman kayong fresh milk, pwede naman evaporated milk yung gamitin nyo. Asin at paminta lang yung akin nilagay na pampalasa. At kung malapot na ito, ay pwede nyo na itong hanguin o alisin na dito sa apoy. Ganito lang kasimple ang paggawa dito. Atin namang i-slice yung ating prinito kanina. Itong una kong hiniwa ay ito yung chicken breast na ating pinukpok. Gusto ko lang ipakita dito yung pagkakaiba ng dalawa. Makikita nyo na humihiwalay na yung coating niya. Yung harina, itlog at breadcrumbs. Dahil hindi ito kumapit dito sa karne ng manok. Ito naman ay yung ginamit natin ay yung giniling na manok. Nakita nyo ba yung pagkakaiba niya, kabamba? Habang hinihiwa ko to, ay wala itong humihiwalay. Dumikit kasi yung ating nilagay na coating. At mas maganda at mas social pa itong tingnan. Pero depende pa rin yan sa gusto nyo or sa nakasanayan nyo, kabamba. Kung sa lasa naman ay parehas din naman itong masarap. Para sa iyo, kabamba, anong mas maganda na procedure? Ito bang pinukpok na chicken breast ang ginamit o kaya itong giniling na chicken breast? Paki-comment naman dyan, kabamba.
Sana ay muli niyong nagustuhan itong dalawang paraan ng paggawa ng cordon bleu na aking na-share sa inyo ngayon. Paki-like at share na rin itong video na to para maraming makapanood. Maraming salamat sa panonood, Kabamba! See you sa aking next cooking vlog!